Wala ka bang heat press machine? O di kaya machine na panggawa talaga ng sash? At ang available lang sa iyo ay vinyl sticker. So don't worry dahil for this tutorial ay gagawa tayo ng sash using vinyl sticker. Pero tapusin mo itong video na to kung paano ko siya gagawin. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-intro muna tayo. Paperblink colors. Ay mga kapapel, dahil malapit na naman ang United Nations ay matutuwa na naman ulit tayo dahil season na naman ang paggawa ng sash and flags. So last year nga ay marami sa akin nagpagawa nito at sobrang lumaki talaga yung income ko that time at sumabay pa yung election kaya double kill talaga. Yun nga, season na lang ito kaya hindi araw-araw meron ito pero andun pa rin yung malaking income. Sinasabi ko sa inyo na mag-offer din kayo nito dahil for sure ay marami sa inyo magpapagawa nito. So hindi ko nahaba ng intro, proceed na tayo sa ating tutorial. Pero bago tayo mag-start sa ating tutorial ay kung nagustuhan mo itong content ko ay huwag mo naman kalimutan na i-like itong video at i-subscribe mo na rin ang aking YouTube channel at i-click mo na rin ang notification bell sa baba para updated ka sa mga videos na i-upload ko. So ito na, proceed na tayo sa ating tutorial. Una ay gumupit muna tayo ng ribbon by 36 inches. So nagupit ko na to kanina at nasukat ko na dun sa pamangkin ko at meron nga din pala ako ditong metallic trimmings ang tawag dito at ang tawag ng iba naman ay gold lining. Meron din naman ng kalahati ng ganito pero nabili ko lang ito sa bayan at last year ko lang ito nagamit at ito yung tira. Gamit itong medida ay sukatin natin yung letter na pagdidikitan natin. 2 inches yung gagawin nating letters sa ating monitor mamaya dahil didikitan pa natin ng metallic trimmings dito sa may tabihan para magkasya yung metallic trimmings. Meron nga pala nitong pang boy version at itong gagamitin ko ngayon ay itong pang girl version. So ito yung kulay gold. Proceed muna tayo sa monitor para gawin natin yung letter. Punta tayo ng Microsoft Word, blank document. Then, punta muna tayo ng layout para isize yung gagamitin nating vinyl sticker. Click natin tong size, then A4. Mag-insert na tayo ng isang box dito. Click insert, shapes, then itong rectangle. Drag lang natin. I-no-fill lang natin siya. Then, i-resize natin siya ng 2x2. Ang 2 inches sa centimeter is 5.08. So, baguhin lang natin to 5.08 then 5.08. Enter lang natin. Then, i-duplicate natin to. Copy. Paste. Then, itong isang box is i-right click natin. Then, mag-add text tayo dito. So, halimbawa, ang gagawin nating country is Philippines. So, letter P. I-adjust lang natin yung size niya. Umana pala tayo dito ng font style na maganda. So, halimbawa, ang gagamitin ko is American Captain. I-resize lang natin siya ulit. Then, isakto natin siya dun sa may isang box. As lang natin. So, okay na yan. Alisin na natin itong isang box na to. At itong isang box na to ang kailangan nating i-guide. I-no outline lang natin siya. Then, copy paste. Then, ulitin lang natin yung ginawa natin kanina. So, after nito is, mag-insert naman tayo dito ng isang flag na maliit. Punta tayo ng Google, type natin Philippine flag. So, ito na lang ilalagay natin.
right click, copy image natin. Then paste natin dito. Right click, tapos i-wrap text natin para may move natin. So okay na yan, i-print na natin siya. So Control P. Then ang gamit kong printer is itong Epson. Itong printer properties is paper type, itong Epson Premium Glossy, itong quality, more setting, then naka-standard lang siya. Okay lang natin, then click OK. Pages 1, then print na natin. After natin ma-print itong mga letters is lagyan na natin siya ng phototop. So I recommend na ang gamitin nating phototop is glitter. So maraming variant ang phototop. Merong glossy, matte, canvas, yan, glitters, holographic, and saka natin siya gugupitin isa-isa. So proceed muna tayo sa paglalagay ng phototop. Simulan na natin ang paglagay ng phototop. Mayroong paraan ng paglagay ng phototop paggamit ng squeegee or laminator. So, ang prefer kong ginagamit is laminator kasi lapat na lapat siya. So, ilalagay na natin to sa ating laminator at make sure na naka-cold siya at hindi siya dapat naka-hot. So, ganito na yung glitter types niya. So, ikakat na natin siya isa-isa. So, ayan, ito na yung ating nakat. Tingnan nyo na sobrang ganda ng glitters niya. Ayan, kumikintab talaga siya. Ngayon, ididikit na natin siya sa ating ribbon. So, ikat natin itong magkabilang dulo. Ito, tapos itong nasa dulo na to ng pa-V. After nito is lalagyan na natin siya ng metallic trimmings. So gumamit tayo nitong E7000 at mas recommended ito kaysa sa stick glue kasi kapag stick glue is tumitigas siya kapag matagal na. So gumamit tayo nito E7000. So, ito na yung ating nagawang sash. Sobrang ganda niya and sobrang kintab niya. Hoping ay napanood mo ng buo ang tutorial ko ngayon. At kung may recommendation, suggestion, or question man kayo ay please comment down below para magawa ko yan sa abot ng aking makakaya. So, yun lang. Lagi lang nating tatandaan, keep learning, keep growing. Lahat ay napapag-aralan at lalago rin tayo balang araw. So, thank you for watching. Bye-bye! For this tutorial ay gagawa tayo ng sash using pero tapusin mo tong ay ba dahil sulas pero nandun pa rin yung malakas. Yun nga, season na lang ito kaya yun nga, season na lang ito kaya hindi ito hoping ay napanood mo.